Nako, eto, meron palang Supreme Court decision na. Mapapaatras dito si Abante. Ang tinutukoy ko po ay si Congressman Bimbinido Abante ng ika-6 na distrito ng Maynila na umaasang siya yung susunod na congressman o mananatiling congressman matapos i-disqualified ng COMELEC si Joey Choa Uy na naging kalaban niya noong nakaraang eleksyon. Pero kahit pala ma-disqualified, hindi pala pwedeng upo yung pangalawa. Dahil hindi daw ibinoto ng tao yon as na siyang nanalo. Ay, pakinggan nyo itong balitang ito. Pahinang desisyon na isinulat ni Associate Justice Samuel Gairlan. Walang batas na nagbibigay ng otorisasyon para sa proklamasyon ng second placer, kaya dapat sundin ang rule on succession sa ilalim ng Local Government Code. Binatikos ng Supreme Court ang second placer rule dahil nilalabag nito ang karapatang bumoto ng mamamayan at pumipilit sa kanilang ng leader na hindi pinili. Samantala, inihayag ni COMELEC Chairman George Garcia na pinag-aaralan nilang magsampa ng motion for reconsideration dahil hindi pa pinal ang desisyon ng korte. So, ayan po ang mga development yan. Okay? Supreme Court decision na yan. Meron na hong ginawa ng ganyan desisyon na hindi daw pinayagan niya yung pangalawa sa mga nakakuha ng maraming boto after election. Ayan po yung inaasahan ni Abante na dahil na-disqualified si Mr. Oy, dahil hindi daw ho sigurado or pinagdudahan ng COMELEC ang citizenship ng kalaban ni Abante dyan sa ika-6 distrito ng Maynila. Pero kung ganyan ang balita na meron ng ganyang desisyon, abay mahirapan talaga. Ano kaya ang pwede pang rason at magawa sa puntong legal? Bahala na mga abogado ni Abante kung paano siya aabante sa Korte Suprema at paano aabante uli siya makabalik sa Kongreso. Kung yung mga gunita, siya rin po ang nagpetisyon sa citizenship nitong kanyang naging kalaban sa nakaraang eleksyon. Na identify naman na parang kung hindi man sinuportahan ay parang malapit yata sa mga Duterte. At kung yung mga gunita, noong nakaraang eleksyon, dumayo pa si Sara Duterte sa Manila at kanyang siniraan pa si Abante at yung iba pang mga congressman na nag-imbestiga kay Sara dun sa tungkol sa budget. So mahaba po yung proseso pero ngayon, ganito ang sitwasyon. So kaya bang panindigan ng COMELEC na tama ang kailang ginawang desisyon na ma-disqualify si Mr. Oy at iproklama naman na ang susunod na at ang nanalo ay ang incumbent at magpapatuloy na si Congressman Benny Abante. Ngayon, kung mayroong Supreme Court na ganyan, so mahaba pang proseso. Kung ano man ang mangyari, matagal pa ito. Pupunta talaga ng Supreme Court ang isyong yan. Kasi yung kampo ni Mr. Oy, siyempre, paninindigan yung ruling ng Supreme Court na hindi pwede umupo ang pangalawa. Dahil hindi yun ang ibinoto ng tao. Kaso, may problema, kailangan mabago talaga yung batas kasi, or decision kasi, kung disqualified, hindi Pilipino yung nanalo. Tapos mayroon naman Pilipinong pangalawang ibinoto, hindi bibigyan ng pagkakataon. Ano mangyayari? Magiging bakante ang posisyon. Kawawa yung mamamayan doon. Kasi ang isang distrito na walang kongresista, mawawala yung kailang karapatan at mawawala yung boses nila sa kongreso dahil wala silang kinatawan kung ganyan ang sitwasyon. So, hindi lang po ito issue ng ika-6 na distrito ng Maynila. Ito po ay magiging precedent na sa lahat ng lugar sa buong bansa kung ano ang magiging final desisyon ng COMELEC at ng Korte Suprema, yun ang masusunod. Sa ngayon, may mga legal at technical issue na paglalabanan sila. Good luck. Pero ang epekto nito, baka matagalan na bakante ang ika-6 na distrito sa papasok na 20 Congress by July 28 magsisimula at dapat noon time ng June 30 magsisimula na ang mga elected congressman. Baka sa ika-6 na distrito ng Maynila may mabibitin pa kasi nga may ganyang issue. So sabi ko nga, kung ito'y nangyari sa Maynila, pwede mangyari ito sa ibang mga lugar, sa darating na mga eleksyon, darating na political exercise, kapag mayroong pinagdududahan na mga hindi Pilipino or madi-disqualified kasi may authority naman ang COMELEC mag-disqualify
sa lahat ng kandidato kung merong nagpipetisyon at merong ground at ebidensya ang mga petitioner. Talagang matindi. Hirap talaga ng magpolitiko. Masarap pag nanalo, pero pag ganito, masalimot. Abay, matindi yan. Siyempre, parang magkakakulay ito ng mga Marcos followers at mga Duterte followers. Ayan o, nagkakakulay politika pa. Pero, ano man po ang desisyon ng Supreme Court, iyon ang dapat masunod. At yun ang kikilalanin. Ako naman naniniwala yan ay susundin ng magkabilang panig. Either Mr. Oy o Mr. Abante. Aabante ba? O atras si Abante? Or hindi makakausan? Mananatiling bitin ang ika-6 na distrito ng Maynila. Any comment, reaction, malaya po kayo. Oy, speaking of Maynila, idugtungan natin. Aba, yung palang tatlo, si Abante, ano ba yan? Villaraca ba yun? O, Valeriana, o yung kalawang distrito. Nalimutan ko yung mga pangalan nun. Valeriana ba yun? O sino man, di ako sorry, di masyadong kabisado yung congressman ng 2nd District. At si Congressman Joel Chua. Ito palang tatlong congressman ito, hindi ito kaalyado ni Isko Moreno. Kasi 6th District ang Manila. Tatlo lang yung kay Isko Moreno. At kung sakaling matalo ang si Mr. Oy at Abante, si Mr. Congressman Abante, mananatiling hati pa rin. Sana kung nanalo si Oy, magiging 4 sana yung congressman ng Maynila na sakop ng Office of the Mayor o sakop yung kakampi ng Office of the Mayor. Hindi eh. So, ganun pala. May lalim. Isang araw nadinig ko yung, hindi ko alam kung sinasadya ba yun ni Mayor Moreno. May binabanata niya, winawarningan niya itong dalawang congressman ng 2nd at 3rd District na magkapit-bahay pa na distrito sa Maynila. Tondo at saka Santa Cruz area yan Winawarningan niya at meron daw siyang alam na pwede niyang ilabas kung hindi titigil yung dalawa. Ano yun? Ibig sabihin, inaaway. Merong namamagitan sa mga congressman at kay Mayor Isko Moreno. Akala ko ba tapos na ang politika? Mayor-elect na si Isko, pero bakit gano'n? Nag-iingay pa siya against congressman. Alam niyo, yung congressman ay dapat kakampi ng mayor. Dapat inuunawa din ng mayor. Kasi kung maglalaban ang mayor at congressman, ang apektado yung mamamayan. Kasi mag-iipitan yan sa kanilang mga project, sa kanilang mga dapat gawin na papabor sa bayan. Yun ang mahirap. Kaya dapat pagkatapos ng eleksyon, reconciliation. Pagkatapos ng eleksyon, move on. Pero ngayon hindi Nagsisilipan. Nag-iingay si Mayor. Mayor, panalo ka na Talagay ko ikaw bilang ama ng Maynila, ikaw ang mauna ng reconciliation lokal dyan sa City of Manila. Advice lang ba natin yan? Ngayon kung ayaw nyo, talagang gusto nyong magkontrahan kayo dyan, abay bahala ng taga Maynila sa inyo. Please like and share, subscribe and follow.